Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Ito, Yusek, may mga ganito pong banat uli si Vice President Sara Duterte sa interview with media in Tacurong City. Matagal daw ang reaksyon ng Pangulo regarding corruption issue. Alam na niyang binababoy ang budget. Nagsabi na raw siya na may ganyan sa DepEd in 2024 pa at alam niya rin na may ganyan sa DPWH at ibang departments. Pero bakit parang noon wala siyang naririnig? Kailangan pang malubog sa baha ang mga tao bago magsalita at puro salita lang, walang aksyon. Duda si VP Sara sa sinseridad ng mga ginagawa ng Pangulo regarding flood control investigation. Alam niyang involved dito si Zaldico at Martin Romualdez. Bakit pinaalis ng bansa si Co at bakit pinag-resign si Romualdez? Involved ang OP sa pagkidnap kay FPRRD. Bakit hindi nila ipakidnap si Zaldico mula sa Amerika? Ano pong take ninyo dito? Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Unang-una, ang Pangulo, siya ang nakakita ano na ang epekto nitong mga flood control projects na mga maanumalya. At dahil dyan, siya nagkaroon ng programa ng sumbong sa Pangulo at nag-create na ng ICI para magkaroon ng mas malalimang pag-iimbestiga. So tanong natin, noong nakaraang administrasyon ba, may naganap bang ganitong klaseng pag-iimbestiga? Ano sabi sa 2021 SONA? If you do not want corruption, let's close the government. Hopeless nung nakaraang administrasyon. Walang ginawa. Anong ginawa sa issue about family? Hinayaang mamayagpag ang kaibigan sa pagnenegosyo. Michael Yang. May nangyari bang pag-iimbestiga? So, DepEd pinag-uusapan. Ang tagal niyang umupo sa pagiging DepEd Secretary. Bakit nagkaroon ng issue tungkol sa mga ghost students? Ghost food packs? Ghost school materials? At nahayaan pa yung 1.5 million na gadgets, materials, nakatiwangwang. Sa panahon niya, panahon ni Secretary Briones, right? Inabutan niya, anong ginawa niya? So, sino ba'y nagsasalita lang at walang aksyon? Sino ba'y nagtatrabaho? At sino lang yung naglalayag ng madalas sa ibang bansa? Na wala tayo nakikita anumang report or anumang epekto, benefits from that personal trips. Pangalawa, sabi niya, nakita ko dito, ipakidnap si Zaldico. Unang-una, sabi niya, ba't hinayaan magbiyahe? Dapat alam niya, bilang vice-presidente, na ang pagbabiyahe ng mga mabatas, hindi sakop ng Pangulo. Ang nagbibigay ng travel authority niya, yung head nila. So, House Speaker or Senate President, depende. Hindi yan sakop ng Pangulo, dapat alam niya yan. Pangalawa, hahayaang magbiyahe, wala namang whole departure order para pigilan. Pangatlo, di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. So, at ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So, ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan.